tanong-tanong siya, ano meron dyan? Bakit ang daming tao dyan? Pinagpipilahan yan. Yan yung tunay na krus kung saan pinako yung Panginoon nating si Jesucristo. Ganun ba? Di pumila siya. Para siyang pilgrim, nag-pilgrimage, pumila doon. Pagdating niya doon sa paanan ng krus, alam mo kung sino nakita niya? Alam niya na ata itong point. O yung iba hindi pa alam. O yung mga may alam, tumahimik kayo. So nakita ni Marcos si Ninoy. Sabi ngayon ni Marcos kay Ninoy, Brad, kasi mag-Brad sila sa fraternity, hindi nyo ba alam yon? Ano fraternity nila? Ito mahilig sa rumble to. Ako di ko alam. Basta magka-Brad sila. So nagkita sila, sabi, Brad, it's good to see you here after a long time. Sabi ni pati ba naman dito sa kabilang buhay kay Ninoy? Ano ang nakasulat sa taas ng cross? Ano nakasulat sa taas ng cross? INRI. Ayan. Sabi ni Ninoy, ano ngayon kung INRI? Nung namanhikan kami, tinanong ng biyanan ko, ang daddy ko, di kung ganun, kumpadre, kailan natin gagawin ang kasal nila? Ang sabi ng daddy ko, isabay na lang natin sa birthday ko. Kaya taon-taon, anniversary ng gawain, birthday ni Brother Mike. Di dalawa ng malalaking event ang sineselebrate, nakakalimutan namin yung wedding anniversary namin mag-asawa. Mabuti na lang, nung 25th, hindi nakalimutan ng mami at ng daddy ko. Malaking tulong ang binigay pa nila para makaraos kami sa aming silver wedding anniversary. Kaya, napakaswerte talaga namin mag-asawa dahil pinagpala kami ng ating Panginoon. Amen? Biruin niyo yan. 2 taon tayo naghihintay kay Brother Mike, no? Tapos kung kailan nandito na siya, ang daldal ko, ang dami kong sinasabi. Pakinggan na natin ang ating minamahal na punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Find your partner. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating iniingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak at tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Minsan pa, find your partner. Lakasan ang palakpak. Ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin.
ngayon na ating minsan pa, find your partner. Lakas na palakpak. Servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalat. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hinihingi. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay. Back to your partner. Back to your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, you are a gift of God to me. 1 plus 1. Naniniwala kayo dyan? Pangalawa, sasabihin mo rin, you too is a gift of God to me. 1 plus 1. 3 plus 3. Do you believe that? Now, if you and I is truly a gift of God to each one of us, what will you say? Doon yan sasabihin nyo sa huli. Ano sasabihin nyo? Then, let's love one another. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Teka muna, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Ang pag-ibig ay hindi lang nakukuha sa bula. Pinatutunayan yan sa gawa. That's why, kung totoong nagmamahalan sa isa't isa, magyapakan. Mag-kiss of peace kayo. Pagkatapos nyo, then let's love one another, mag-kiss of peace kayo. Kung hindi ka naman nagsasabi ng totoo, sampalin mo siya. Back to your partner. Back to your partner. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Oh. Love me, love you. God said it's so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. God said it's so. Love one another. Love me, love you. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors, you love yourself, and your enemies too. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors, you love yourself, and your enemies too. Love you, love you. Let me love you. God said it's so. God said it's so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you.
Purihin ang Panginoon. Taas sa inyong dalawang kamay. I'll tell you one of the basic secrets to answered prayer. Actually, I have abandoned the idea of coming today here in Australia. But I know all of you are praying. And your prayers have been heard. So, I know that most of us, many of us, have been scattered all over the world, not by me, but by the Lord our God. Because of our prayers. Your prayer and my prayer. So I never worry wherever you are. My simple prayer every night is for the Lord to protect you, to be with you, and to keep you together. This is the basic secret. It's found in 1 John, first letter of John, chapter 3, verses 21 to 24. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God, and we receive from Him anything we ask, because we obey His commands. And this is His command, to believe in the name, ang humingi ng anumang kailangan natin, at tiyak ito ay Kanyang tutugunin. Bakit? Paano tayo magkakaroon ng malayang kaisipan at kalooban? Malalaman natin yun sa pamagitan ng Espiritong kaloob sa atin ng Diyos. Ang taong nagmamahal at sumusunod sa Diyos, kasama niya lagi ang Diyos. Wala siyang anumang tinatanim sa kanyang loob na masama sa kanyang kapwa. Kahit na awayin mo yan, kinabukasan, pautangin ka pa. Amen ba? Amen. Hindi itinatanim sa puso ng taong umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa ang galit, ang puot, ang hinanakit, ang sama ng loob. Hindi pwedeng manatili sa puso ni naman yan. Sapagkat kung sumasa atin ang Diyos, ang naghahari sa ating puso ay ang Diyos. At ang Diyos ay ano? Ha? Lakasan nyo. Pag-ibig. Ano man ang ating gawing kasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Taas ang kamay nyo. Kahapon, may sinabi ko sa inyong, ibabahagi ko sa inyo, ano ang meaning ng L-O. Anong ibig sabihin ng L-O? Ang alam natin ay love offering. Love offering. Pero mga maraming tao ang nananalig sa Diyos, may kailangan sa Diyos, na pumapasok at lumalapit sa Diyos na walang love offering. Love offering. Ang love offering po ay hindi po pera. Ang love offering na hinahanap o pera man ang ating ibibigay,
Yan po ay isang simbolo lang. Kundi ang love offering na tinutukoy, yung pag-ibig na may kalakip na pagsunod. Love with obedience. Pagmahal mo, susundin mo. Kahit hindi mo gusto yung inuutos. Laging pinukito ko sa inyo, at ito na may totoo, nang mahaling po ang aking maibahay, Sister Belen, hindi niya ako mahal. At yan po ay kanyang inihayag during our golden wedding celebration 3 years ago. Anong sinabi niya doon? Sabi niya, Brother Mike, when I first married you, I married you not because I love you, but because my father said so. Nilasing ko yung tatay niya sa isang syoktong. Alam kong hindi niya ako mahal. So ang sabi niya sa akin nung lasing na, akong bahala Mariano, kay Abelina. Sasabihin ko sa kanya, siya ay pakasal sa iyo sapagkat ako'y mananahimik pag siya ay naging asawa mo. Sapagkat nakikita kong biyaya ka ng Diyos sa kanya. So you can just imagine 50 long years of courtship. God has loved us from the beginning of time without our knowing it. Sabi ni San Pablo in 1 Corinthians, all gifts will disappear. Your gift of tongue, your gift of knowledge, your gift of friendship, your gift of wealth in this world, your gift of possession and position, all these things will disappear. 3 things will remain. 3 lang ang mananatili. The gift of faith, hope, and love. But he added one more sentence, he's saying, but the greatest of them all is, lakasan nyo, love does not keep any wrongdoing, any record of wrongdoing. Ang pag-ibig ay hindi po nagtatago ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Amen? I must say, this ministry is a gift of God for us. You are a gift of God to me and to my family. And I am a gift of God to all of you. Even if you do not remember me anymore in your prayers, I always remember you. You know, and you are a witness what I have gone through in this ministry from the beginning. But one thing I can tell you, this ministry is not my own doing. This is God's. Ang gawain ito ay hindi ko gawain. Ito ay gawain ng Diyos na ako po ay kanyang kinasangkapan upang maging daluyan ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So, congratulations to all of you. I don't have to say long enough. Your being present here, your presence
whatever you have gone through these years, whether you're still young like me, or you have added years to your age, hindi ko ginagamit yung salitang matanda. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi po tumatanda. May natatandaan lang. Amen. Ibang klaseng pagtanda ang taglay ng pag-ibig. Natatandaan niya yung lahat na kabutihang binibigay sa kanya ng Diyos. Natatandaan niya lahat na kabutihang ginawa sa kanyang Diyos sa pamagitan ng ibang tao. Kaya nakukuha din niyang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Amen ba? Now, sabi ng aking may bahay one time at the early stages of this ministry, when I almost I'm spending my days 7 days a week o di gawain, ang sabi niya sa akin, 4 lang ang anak natin. Nag-control na ako. Hindi ko alam nag-control na pala siya. Sapagkat tama na yung 4. Bakit dinagdagan mo ng marami? Kako, bakit mo nalaman yan? Sikrito ko lang yan. Well, anyway, sabi niya, tingnan mo naman, kami napapabayaan mo na, sila hindi. But this is one thing I'd like you to remember after 25 years, whether you come and go in this ministry, it's okay with me. I know each one of us was called for a purpose. We sometimes go this way or go that way for some reasons. But that's okay. I don't restrict anyone to believe in God just through this ministry. We have our own calling. But at the end of time, in time will come, when God will gather us together. Those who really have fallen in love with God. God has promised 7 things, and it is found in Psalm 91. That's why one of our basic prayer in this ministry is the Lord's Prayer, Psalm 91, at ano pa? Anong sinasabi sa Psalm 91? Ang sabi sa Tagalog, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat sa ano? The English version says in verse 14, Psalm 91, because He loves me, I will save Him. Because He loves me. Dahil sa mahal niya ko. The Tagalog translation is, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat na ano? Tapat na nagmamahal sa Diyos. You can claim those promises. And I'm claiming those 7 promises for me, for my family, and for all of you, all over the world. So the basic secret of answered prayers is love and obedience. We prove our love for each other when we obey each other. Regardless of the shape of our faces, regardless of our character, regardless of our responses to each other.
because God lives in us. Remember this, God is not only with us. He is in us. And we are in Him. If we believe in the name of the Lord Jesus Christ and do whatever He commands us to do. Amen ba? Kaya kung naniniwala na lahat kayo ay answered prayer ngayon. So labas ang inyong mga prayer requests. Labas ang inyong prayer request. And anything you want God to bless, your passports, your handbags, your wallets, kaya matatakot, hindi ko hihingi niya ng wallet na yan, lalo na kung kaunti ang laman. Iyan ay lalamanan ngayon ng ating Panginoon. And let's give Him thanks with a grateful heart. Give
may be seated and I'll start preaching. Intro pa lang yun. Sabi nila, nakakatagal ka pa, Brother Mike, ng 2 oras magsalita? Ano sa tingin nyo? Yan ang isip nyo. Well, anyway, I'd like to tell you the recent events that we have gone through. I always remember you. Though I have not been here for the past 10 years or so. Madalas kasi, ang schedule natin ay nauna ang Singapore, nahuli ang Australia. So pinagsasabay ko na lang yan para isang biyahe. Kaya lang, napag-discover ko, mas mahaba pala ang biyahe kung dadaan ka ng Singapore, papuntang Australia. So I decided to go straight to Australia. Dati-rati, hindi naman kami nahihirapan kumuha ng visa for Australia. We have never experienced any delay, nor where we were asked to present ourselves in the Australian embassy. But for the first time, we were told to go through a physical examination. Ang una, sabi nung namamahala doon sa kinukunan namin sa agency, nadidiliho kasi ayaw pirmahan ni Sister Belen yung bank statement niya. Kako bank statement ni Sister Belen, bakit kailangan pa? Hindi talaga pepirma yan sapagkat malalaman ko. Yan ang sekreto niya. Baka utangin ko na naman. So anyway, sabi ko, hindi ba pwede yung aking bank statement na lang? So, gagarantihan ko na lang siya. Because I have never traveled alone by myself without Sister Belen. You know why? Because love eh. Amen ba? Well, anyway, sabi nga niya, in one of her testimonies, I remember, she has disciplined 5 people in her life. 5 children in her life. I said, we have only 4. Who is the 5th? Sabi niya, ikaw. Ngayon, 4 ang anak namin, 3 lalaki, 1 babae. Silang lahat ay nakapag-asawa na. Mayroon na silang pamilya. So may kanya-kanya na silang pamilya. Ganyan pala ang buhay, ano? Nagsisimula kayo sa 2, pagkatapos dadami, iiwang kayo, magiging 2 na naman kayo. Pero ngayon, 3 pa kami. Sapagkat yung aming bunso, ayaw pang mag-asawa. For some reasons, I don't know. Ang sabi ko sa kanya, anak, mag-anak ka na lang. Ang sabi niya, Dad, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Well, anyway, I always pray for his suitable helpmate. A helpmate, a wife or a husband, is God's gift. You should pray for that. Don't rush it. A gift is always appreciated. We are God's gift to each one. And we are His precious, precious gift.
tayo ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa isa't isa at para sa Kanya. Tatandaan nyo, lahat na regalo sa buhay natin, bigay lang sa atin ng Panginoon. It's a gift given to each one of us for us to enjoy. To enjoy. So that we may live long in the land. Ang ibig ng Diyos ay mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Amen ba? Kung hindi tayo maligaw ng landas sa buhay ngayon. Kaya ang instruction sa Biblia, magpaalahanan kayo sa isa't isa, araw-araw. Yung naliligaw ay ating gabayan, ating ituwid, huwag nating kamuhian, huwag nating kagalitan, huwag nating kalilimutan. Pananagutan natin sa Diyos ang isa't isa. Tayong lahat ay may pananagutan sa Kanya pagdating ng panahon. One of the greatest reward that I discovered in the Bible is when Abraham promised God. God said to Abraham, I am your greatest reward. Ako si Yahweh na iyong Diyos, ang pinakamalaki at mahalagang regalo sa buhay mo. Not every person realizes this. Religion is a gift of God to us. Hindi ibig ng Diyos na magkanya-kanya tayo. At the end of time, iisang ang puno ng cross ang pagtatagpuan natin. Ang cross na binata ni Jesus para sa atin. Para tayo ay magkaroon ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Amen ba? Kayo ba'y naniniwala doon? Well, anyway, during this year, I have gone through physical difficulties myself and in our family last year. Now, when I prayed for the gift of life for one of my grandsons, Mikey, who suffered a stroke, I heard a voice saying, are you willing to exchange your life for him? But the Spirit says, I will go wherever you want me to go. I will go wherever you want me to go. That's why I am here. Though my knees are trembling sometime. And sabi nga ng aking panganay na doktor, hindi mahirap kausapin ang daddy namin. Ang mahirap sa daddy namin ang tumanggi. Ang sagot niyan laging yes. Lalo na sa mami namin, laging yes yan. Kaya kung gusto niyong pagbigyan ng Diyos, kahit na 100 taon na yan si Brother Mike, makakalakad yan. Makakabiyahe yan. Pag sinabi ng mami namin, bangon, babangon yan. Pag sinabing takbo, tatakbo yan. Well, anyway, I suffered some kind of, what you call that?
it started with a vertigo. After that vertigo, I suffered a mild seizure. In other words, I was physically shaken. So, of course, I have faith. And I have prayed for a longer life. I have prayed to preside over the golden jubilee of this ministry. And we will see each other on the golden jubilee of God's gift to us. Whoever you are, whatever you have said against me or in favor of me, God knows. God still loves you. Amen, ma? And that love will remain. But since we cannot really hear the voice of God ourselves sometimes, lalo na kapag tayo ay may problema, may karamdaman, sabi sa Biblia, there are times we cannot pray. And it is the Holy Spirit who prays for us. Siya ang naniliklohod, siya ang nangungusap para sa atin. My daughter have repeated in her testimony the angels that came to her during the period that her son was going through. But I have prayed that God will restore completely all the senses of my grandson. And I know God hears my prayers. You are all a product of my prayer. There's a prayer which I have learned and I'd like to share with you. Every time you wake up, at any time of the night, or any time of the day, that your attention is called by God, or you are called in the presence of God, or you feel something like you are lost and abandoned because of fear, because of anger, because of heartaches, sama ng loob sa inyong kapwa, say this prayer: Lord, remember me, and God will remember you. God will remember you. God knows I have my fears likewise. Everybody goes through that. Even Abraham himself went through a period of fear and anxiety. Abraham was never perfect, but he was called a friend of God because he never disobeyed God. When God called Abraham to pick up his things and go somewhere else, a place he did not know yet, a place God said, I will tell you later, Abraham picked up his things and brought his wife, Sarah. Because Sarah was so beautiful, like Sister Belen. Pagdating nila sa Egypt, ang bilin ni Abraham kay Sarah, huwag mong aaminin sa hari na asawa kita. Baka pag interesan kanya, papatipa ko. You see? Iyan ang hindi ko makakalimutan. So, nang patawag na nga ng hari ng Ehipto, si Sarah nagustuhan. Sabi ng hari, sa aking ka ngayong gabi.
Pero nung gabing yon, kinausap ang hari, ang paraon ng Panginoon. Don't you ever touch that woman. She is the wife of the man called Abram. Nanginig ngayon ang hari. Hindi ko pwede pakialaman pala ito. Pinatawag si Abraham. Ang sabi niya, why did you tell a lie? Asawa mo pala ito. Muntik na akong magkasala sa Diyos. Anyway, they were imprisoned in Israel, in Egypt, for 430 years. Doon dumami at inalipin ang bayan ng Diyos, ang lahi ni Abraham. Sa ito. But one day, God remembered His promise to Abraham. After 430 years, then He raised up a man whose name was Moses. Why was Moses named Moses? Bakit pinangalanan siya ng Moses? Alam niyo kung bakit? Hindi niyo alam? Gusto niyo malaman? Hindi ko rin alam. Ang totoo niyan, nung pinapapatay na ang lahat na firstborn ng mga Israelita, ang nanay ni Moses, tinago siya sa isang basket at pinalutang sa ilog. Pero sinubaybayan niya yung basket na yon. At ang ilog naman na yun ay dumaan doon sa palasyo ng paraon. Nakita ng anak ng paraon yung bata at siya po ay nalwili. At siya po ay pinalaki ng kanyang sariling ina. Pag ang Diyos ang kumilos at nagplano, hindi ka pababayaan sa ibang kamay. Sarili mong magulang ang aalaga sa iyo. That's the story of God's chosen people. We become part of God's chosen people through Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon, we were former Gentiles, an enemy of God. But now we become friends and children of God because we believe in His one and only Son, Jesus Christ our Lord. We believe in His name. And whoever believes in His name, God has given the right to become a children of God. Now, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng Diyos sa langit at sa lupa. Amen ba? Now, the Bible says, pray without ceasing. Tulog, gising, lasing, manalangin ka. Huwag kang makakalimot manalangin. At hindi basta mananalangin. Huwag kang mananalangin nakasimangot o nakatulis ang nguso at nagsasalubong ang mata. Ang instruction diyon, pray continually, be joyful always. Be joyful always. Sa anumang pangyayari, lagi kang magkaroon ng joy. Kaya kayo dito, maswerte sa Australia, mayroon kayong Joy de Torres. Hindi lang joy, may tore pa. Mabuti panalangin nyo na hindi lumaki ang ulo ng nasa tore. Amen ba? Then, give thanks in all circumstances. Hindi tayo nagpapasalamat dahil sa nangyayari. Nagpapasalamat tayo sapagkat may Diyos tayong tutulong sa atin.
Amen? Yun, nandoon nga sa embassy, ay sa clinic ng embassy. Simple lang tinanong sa akin. Ang sabi niya sa akin, nakakalakad pa ho ba kayo? 78 na kayo. Kako, ano sa tingin mo? Naka-wheelchair ba ako nang pumasok dito? Ito, next question, sabi niya. Next question. Gaano ng kabahaba ang ilang metro ang nalalakad nyo? Sabi ko, naglalakad ako araw-araw sa umaga ng 2 kilometro. Hindi metro, kundi 2 kilometro. Kung hindi ako bibigyan ng visa pa Australia, maglalakad ako puntang Australia. Amen. Kaya si Joy, ayaw ko kung mayroon yan. Araw-araw tatawag yan. Mamaya may nandun na naman sa Maynila. Ginagawang divisorya ang Maynila. Ang sabi ko, wag ako ang kausapin mo. Ang may hawak ng schedule ko ngayon, si Sister Belen. Ang sabi kasi ni Sister Belen, mahina ka na daw. Kako, paano nga laman yun? Nagja-jogging naman ako. Ang sabi niya, wala na daw nang nagagawa ikaw. Well, anyway, sabi Sister Belen, darating yan. Darating din yan. So, in my prayers, this is how I pray. I remember names. Of course, inuuna ko muna yung aking mga apo. We have 10 grandchildren. Mark, Maggie, GR, Jamie, Mikey, Chage, Renzo, Miko, Naomi, and Mikaela. According to their ages, from the eldest to the youngest. And we have already a great-granddaughter, Caterina Victoria. Then after them, I also remember the names of their parents. First of all, I say, remember my children, Franklin, Rene, Sharon, Michael. Most especially Michael because he is still alone. Then I say, remember also Lisa, Ding, JJ, and their friends. And please don't forget all my prayer partners whom you have called to join me in this work you have begun in me, and scatter them all over the world. Ang sabi sa akin ng Papal Nuncio, he is my townmate by the way in Bicol. Nauli ka pa ba? May ibig sabihin, nauwi pa daw ako doon sa Bicol. Sabi ko, minsan-minsan. Sabi ko, umuwi ka sa Pasko. Be our guest in our Christmas overnight. And I said, just remind me. So, remind him, And I'm inviting all of you to be home before Christmas. Don't worry about your pamasahe. Our God is rich. Mayaman na mayaman ang ating Diyos. Kaya walang El Shaddai na naghihirap maliban doon sa tatamad-tamad. Kaya lahat na El Shaddai, members and followers,
masipag. Sa Singapore, dati bawal ang Singaporean mag-asawa ng Pilipina, lalo na kung domestic helper. Ngayon, inaalaw na sila. Nagtanong ka ako, why have you allowed your men to marry Filipinas? Kasi sabi niya, masipag sila. Masipag sila. Taas kamay niyo. Masipag sila sa paggawa ng bata. Sapagkat ang mga Singaporean women ayaw nang mag-anak. Kahit na may premyo pa ang kanilang incentive ang kanilang gobyerno, ayaw na nilang mag-alaga. And did you know that the best caregivers all over the world, the most wanted caregiver, are Filipinos? Why? They do not only care for the sick, they love the sick. They possess a tender, loving care. May nagpatuto sa akin, ang sabi ng anak, huwag mo nang pakainin ng higit sa 2 beses ang nanay ko. Pakaraan ng isang buwan, dumalaw siya, lumalakas ang nanay. Kasi ang ginawa ng ating kapatid, hindi lang 2 beses, oras-oras pinakakain. At pinapanalangin pa niya. Bakit? Ay kung mamatayan niya ito, mawawalan ako ng trabaho. So, after 1 month, ang sabi ng anak, wag ng 2, 1 beses mo lang pakainin niya. Ang pinagtataka niya, tuwing dadalawin niya, lalong nagiging masigla yung nanay niya. Humahaba pa ang buhay. Kapag ang nag-alaga sa iyo, may pag-ibig na tulad ng sa Diyos, hahaba ang buhay mo. Hahaba ang buhay mo. Ngayon, ang aking palatandaan tungkol sa kalooban ng Diyos ay ang aking may bahay. Bakit? Sometimes I do not hear the voice of God anymore. Very seldom. In extreme cases only. God's voice or God's presence is never in the thunder, never in the storm, never in the earthquake, never in the tsunami. It is found in a very tender whisper, like what Elijah had discovered. Nung si Elijah ay takas na po doon sa hari, sapagkat binantaan siya ng reyna Jezebel, napapatayin tulad ng pinapatay niya mga propeta ni Baal, nagtago na siya sa bundok. Pagkatapos, sabi sa kanyang Diyos, Elijah, why are you here? Tapos, dumating ang malakas na hangin. Hanggang sa nakagiba-giba ang bundok. Akala niya, mangungusap sa kanyang Diyos doon. Wala sa malakas na hangin. Wala sa Yolanda ang Diyos. Pagkatapos ng malakas na hangin, pagkatapos ng malakas na Yolanda, saka narinig ang tinig ng Diyos sa mga taong nagbagandang loob, sa mga nasalanta ng baha. Amen ba? You will hear the tender voice of God even from your enemies. Yung ayaw mong marinig, maririnig mo sa kanila. Kaya ang reading kanina
ay ugma po sa bilin ni San Pablo. From now on, do no harm to anyone. Magsimula tayong mabuhay ng wala ng sama ng loob sa bawat isa. Tingnan mo ang bawat isa na regalo ng Diyos sa iyo. And a gift is to be appreciated. The gift of love is everlasting. Remember that. All other gifts will disappear. Only one thing will remain. So unless you possess that gift, the gift of love, he who says he loves God but hates his brother or sister is telling a lie. Hindi nagsasabi ng katotohanan isang taong nagsasabing mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus, pero hindi niya matingnan ang mukha ng taong nagbigay sa kanya ng sama ng loob. Hindi pwede yun. So always remember two letters every day. L-O. Love and obedience. That is the best offering we can give God. It's not the amount. Hindi po sa halaga yan. Tingnan nyo, yung hindi nakakalimutan ng Diyos na balo. Ilang andalan niya offering? 2 kusing. Bakit 2 kusing? Katoliko kasi yung balong yun. Katoliko. Kasi hindi tinatandaan nila yung pagmamahal na dala ng balong yun. Ikabubuhay na lang niya yun. Pero dahil sa mahal na ang Diyos, inuna niya ang Diyos. Para masunod niya ang kautusan, sapagkat may kautusan po sa pamagitan ni Moses, walang haharap sa akin, sabi ng Diyos, na walang dalang handog. Tatandaan niyo po yan, ha? Walang haharap sa Diyos, na sa taong nagmamahal sa Diyos, na walang dalang handog. 7 days, binigyan tayo ng laya ng Panginoon na gawin ang gusto nating gawin. Naglaan siya ng isang araw para naman sa Kanya. Ipinangiling niya yon. At ang sabi sa Biblia, ako ang magtatakda ng dako na kung saan niyo ko kakatagpuin. So it is God who sets a place where He is going to meet us. Not for us to set the place, for God to meet us. Ang ibang tao naman, sa katamaran, ayaw umalis ng bahay. Total, naririnig ko naman ang healing message sa bahay, through the internet, through the Tubyo. Ang tawag ko yan, Tubyo. Ano ba talang pangalan niyan? YouTube. Anong ibig sabihin yon? YouTube. Pag hindi ka lumusot dyan sa tubong yan, hindi ka makakarating sa akin. But God is good. All the time. And so, lovers of God must also be good all the time. Not only from time to time. Love is all the time. It is the only thing that is everlasting. It will last forever. Because God is forever. When you are in trouble, remember, miracles are forever. Why? Because God is forever. His love for us is forever.
all you have to do is, and I have, mahilig ko sa mga tanda. You should be able to read the signs. Signs that God gives us to assure us of His presence. Now, first time ko sumakay ng Qantas, I always take, kasi masarap mahiga doon sa business class ng Cathay Pacific. Kaya all the time Cathay po ko. Pag Singapore Airlines. Hindi naman sa minamaliit ko ang Philippine Airlines, Pero, bakit ako ayaw sumakay sa Philippine Airlines? Feeling lang siguro yun. But for the first time, napanood ko doon sa screen ng for the first time in all my trips on the air, I am not able to sleep. Hindi po ko nakakaidlip. Alam niyo kung bakit? Takot ako kasi. Pag umaalog ng eroplano, minsan, naranasan namin yon from Hong Kong to LA. Inabot namin yung tailwind ng bagyo na galing sa Pilipinas. Talagang bagyo. Bagsak, akyat. Lahat nagsisigawan na, pati mga Amerikanong kasakay namin. Ang sabi ko, Lord, remember us. We are on this plane. You promised me to be with me all the time. You know what I heard later on? He said, and why are you so afraid? Bakit ka natatakot? Then the pilot announced, sabi niya, sorry folks, we are caught in the tail of the typhoon that came from the Philippines. But all the crew in me is trying everything to overcome this, and we will overcome. Ang sabi niya, it may take us 10 or 15 minutes more. 10 or 15 minutes more? Then I heard that voice. If you believe, why are you so afraid? Then after that, tumahimik ang eroplano. So every time I ride an airplane, I say a prayer. Lord, you know that I am afraid to ride an airplane. Lalo na ngayong bata na ako. I want a safe, smooth take off and touchdown all the way. Pag umaalog na, sabi ko, Lord, balik mo naman doon sa hindi umaalog. And this trip, when I saw after the take-off ng inanasanan sa ng piloto, they seated and fasten your seatbelt. We are ready to take off. I closed my eyes and repeated my prayer. But the announcement that day, doon sa atin ng Weather Bureau, may low depression area sa bandang Mindanao. Daanan namin niya. Diba? But I thought we were still on the ground, not knowing that we are already on the air. Nung buksan ko ang mata ko, nakita ko sa screen, nakalagay doon, let's go. Let's go. Ayaw ko pang matulog kasi hindi pa ako naghapunan. Gusto ko muna maghapunan. Pero nakapikit ako, nang maamoy ko yung luto, sabi ng piloto, we are about to land.
You see how good God is? He is the only God, the God of Israel, the Word of God made flesh because of you and me. He loves you and me, and that love will never change. That's why miracles are forever. Kung mayroon kayong kasaysayan sa buhay nyo, send me a letter. I'd like you to know that our own television station will soon be on the air. And we will continue this. Miracles are forever on television. Kaysa manood kayo ng ano dyan sa Facebook at sa YouTube na yan dyan. Alam ko na ang mensaheng ito ay pinanonood, pinakikinggan ng lahat all over the world. Now, these gadgets, the age of Facebook and the age of Tubio are designed for good. But be careful, because the evil one who deceived Cain, as it was in the reading before, is ever present. He will deceive everyone that he can deceive to use these good things for bad. But remember, there are only few of them. Because Jesus, who is good, have given up his life and his blood for bad people like us, so that through him we shall become good children of God. So use these things in this gadget for good. Use the Word of God. God is a person like you and me. He is very personalized. He wants a personal relationship with each one of us, regardless of your way of thinking, regardless of your religious inclinations. Catholics, believe me, we are chosen by God. Don't get me wrong, my brothers. The word Catholic means universal. When you say Catholic Church, that is the universal church of the Word of God, made flesh in the person of Jesus Christ. Person to person baga. Ang pag-ibig ay person to person. Hindi pwedeng ligaw tingin. Kailangan sabihin mo para hindi ka maghirap ng mahabang panahon. Tulad ni Brother Mike, dinaan ko sa ligaw tingin, Sister Belen, kasi may tinatago siya sa akin na gandang tangin niya, yung binti niya. Kaya ang damit niyan ay hanggang sakong nung makilala ko, at mayroon pang ribbon sa likod na napakalaki. Ngayon, ako ang consultant ng wardrobe niyan. Pag maiksi, sabi niya, Dad, okay na bang iksi na ito? Kako iksian pa. Kaya mga pinipili niyan, pang teenager. At nagugustuhan naman nung aking apong si Naomi. Nagkakasundo yan sa damit. Pag sabi ni Naomi, Mama, I love your dress. Sabi ko, ibig sabihin niyan, bigay mo sa kanya.
So, brothers and sisters, you are blessed. And I too, I am blessed. We are blessed together because God, the God we worship, is a blessing God. He wants to bless His people every day. The only difference is in the magnitude of blessing that we receive. Sometimes we do not receive the blessing we have prayed for because our hearts are close to something good. Sa halip na tayo ay when you pray, don't pray with the frowning eyes, with a long face. Be joyful always. Smile. Though your heart is aching, smile. Because God loves to see you smiling. We were born to please God. Isinilang tayo para malugod. Magbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. That's the only thing He asks from us. And God is not pleased, according to the Bible, if we do not have faith. So manalig ka na nakikita ka ng Diyos. Manalig ka na nararamdaman ng Diyos. Manalig ka na anumang hingin mo, kung wala kang dala-dalang mabigat sa puso mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Today is Sunday. I seldom minister on Sundays except abroad. Because Sunday, for us, is a family day. I have all my children, grandchildren, great-grandchild with us every Sunday. Kaya kami ang nagluluto. Wala kayo intindihin sa kakainin namin ngayong gabi. Kami ang magluluto. Amen ba? And for being here, may binulong sa akin si Sister Joy. Hindi na akong gagawa noon. Nandito ang aking 4 na anak. Mayroon daw kayong parapol doon sa mga may ticket sa Miracles Are Forever. Whatever that gift is, I pray that it will bring joy to your life and to your family. Find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo, do you believe? Miracles are forever. 1 plus 1. 2. Pangalawa, sabihin mo, then expect a miracle. Expect a miracle. 1 plus 1. You believe miracles are forever. 3 plus 3. A miracle. Nag-expect ba kayo ng miracle? Yung lahat nag-expect ng miracle, ito ang sasabihin mo sa partner mo sa huli. Ano? Sino makakahula? Sabihin mo sa kanya, huwag kang aalis, maupo ka. 1 plus 1. You believe in miracles? 3 plus 3. Expect a miracle. 7 plus 7. Thank you and God bless you. Sister Joy.
Call on Brother Doc Franklin, Sister Sherry, Brother Rene, and Brother Michael to do the raffle. Brother Dennis and Brother Arlene. Ay, draw Ayan. ba to? Yes. Hindi yung igaganon. Yan, ganyan. Ay, yung prices po natin, yung pong prices, iaabot na rin namin kasi po cash prices to eh. Kaya pag po nabunot yung inyong pangalan, pumunta po kayo dito, iaabot na namin. Kasi baka hindi na po tayo magkita-kita. Ayan. O sige. Kasi po merong first prize, second prize, third prize, at saka po 5 consolation prizes. Yung pong first prize, $700 kasi po 7. Yung pong second prize, $500. Yung pong third prize, $300. At 5 pong 100 consolation prizes. Sinong first prize? First prize ba muna? Consolation muna. Consolation, di 5, no? Oo. Tapos per second. Sakit, ba't hawak ko yung microphone? Oo. O, sige, sige. Ano, isa-isang consolation? Kuha tayo tigi-tigisa. Kuha tayo ng tigisa muna. 1 round. Oo. Kuha kayo isa. Ikaw ang magsabi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. Happy 25th anniversary sa inyong lahat dito sa Australia. Pinagpala po ba tayong lahat? Handa na po ba kayong pagpalain palalo? Naniniwala ba kayong tatanggap kayo? Alin ang tatanggapin nyo? Ano gusto nyo? Pero blessing ng ating Panginoon. Ano? Hindi ko narinig? Blessing. Ayan. Talagang pagpapalain kayo ng ating Panginoon ng lahat ng inyong mga prayer request ay granted na po. May disqualified, walang pangalan. Alam nyo po, may disqualified na isa, walang pangalan. Di ba pwede number? Okay. Pasensya po, pero kailangan po daw sumunod sa instruction. Okay, ngayon po, ang uunahin natin, ang 5 consolation prizes na tagwa $100. Ang unang pangalan po, si Brother Sam Benedictos. Kailangan po nyo bumiyahe papunta ng Pilipinas bago nyo matanggap. Hindi, joke lang. Ang ikalawa po na nakatanggap ng $100, Sister Elena Wilson. Ang pangatlong nakatanggap ng $100, si Sister Maria Gina Parsons. Di ba singer to? Sino yung isang... Ang ikaapat na nanalo ng $100 ay si Brother Ernie Ramos. Brother Ernie. Nandyan siya. At ang ikalima na nabunot para sa $100 ay si Sister Leah, mahirap bigkasin ang pangalan. Paul King Glory? Sister Joy, mukhang pakibasa nga. Sister Leia Paul Cortorni. Paul King, pwede ko ba i-spell na lang?
Polkirghor. N-E. I-E or Pala yun, N-E? Polkingor. Polkingor. Anyway, may mobile number. Yun. Oh, ito na. Palakpakan po natin ang nanalo ng 5. Amen. Sabay na yan. Okay, bubunot tayo ng 4th place. No, third prize. Third prize pa? Kala ko ba? Third prize. Sino? Isa lang. Oh, ako na. Yan, pasensya na po. Napag-utusan yung pinakabata. Hindi ko masabing pinakagwapo kasi nandun si Brother Mike. Oh. Ang nanalo ng third prize, Sister Marites Villar. Andi dito ka pa ba, sister? Taga Ropes Crossing. Hindi daw po makaakyat, pasensya na po. Third prize, gusto mo sulatan? For the second prize, Basilia. ang nanalo ng second prize, $500. Si Sister Perlita Basilia. Sister Perlita Basilia. Amen. $500. Last one. May pangalan na isa pa. Romel siya. Oh, last. At ang nanalo ng first prize. So, yeah, that's second prize. First prize na. Yun, $500. $700 ang first prize. 700 first prize. Mukhang mag-donate pa yata si Doc. Yeah, fourth prizes lang. At para sa ating first prize, drum roll. Ang nanalo ng $700. Sister Jocelyn Santos. Andiyan dyan ka ba, Sister Jocelyn? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Andiyan ba, Sister Jocelyn? Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Para doon sa mga hindi nanalo, maaari pa kayong manalo. Gusto nyo pa bang manalo? Ang pananalunan nyo po ay ang pagpapala ng ating Panginoon. Every praise is to our God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Congratulations. Yes, O Lord. Australian champions, we love you. Thank you so much. God bless you all. Happy anniversary. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our glory. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing, sing, sing. Sing hallelujah to our glory. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God.
word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing, 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 yes. Sing hallelujah to our God. Hallelujah to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. You are the Savior. God, my healer. God, my you are the deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Declare it. Yes, He is. God, my Savior. You are my healer. You are the deliverer. God, save me. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. And God, my healer. You are the deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship. Every praise is to our God. Sing, 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 sing. Sing hallelujah to our glory. Hallelujah. Yes, O Lord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship. Hallelujah. Every praise is to our God. Sing, 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 sing. Sing hallelujah to our God. Hallelujah to our God. Every praise for the last time. Every praise is to our God. Every word of worship. Every praise, every is to our God. Happy anniversary. Sing your strength. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, oh Lord Jesus. Hallelujah. 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 Si Marcos naglalakad sa langit, biglang nakita niya, ang daming tao doon sa isang lugar. Yung pala, nagtatanong-tanong siya, ano meron dyan? Bakit ang daming tao dyan? Pinagpipilahan yan. Yan yung tunay na krus kung saan pinako yung Panginoon nating si Jesucristo. Ganun ba? Di pumila siya. Para siyang pilgrim, nag-pilgrimage, pumila doon. Pagdating niya doon sa paanan ng krus, alam mo kung sino nakita niya? Alam niya na ata itong point. O yung iba hindi pa alam. O yung mga may alam, tumahimik kayo. So nakita ni Marcos si Ninoy. Sabi ngayon ni Marcos kay Ninoy, Brad, kasi mag-Brad sila sa fraternity, hindi nyo ba alam yon? Ano fraternity nila? Ito mahilig sa rumble to. Ako di ko alam. Basta magka-Brad sila. So nagkita sila, sabi, Brad, it's good to see you here after a long time. Sabi ni pati ba naman dito sa kabilang buhay kay ni ano ang nakasulat sa taas ng cross? Ano nakasulat sa taas ng cross? INRI. Ayan. Sabi ni Ninoy, ano ngayon kung INRI? Nung namanhikan kami, tinanong ng biyanan ko, ang daddy ko, di kung ganun, kumpadre, kailan natin gagawin ang kasal nila? Ang sabi ng daddy ko, isabay na lang natin sa birthday ko. Kaya taon-taon,
anniversary ng gawain, birthday ni Brother Mike. O, di dalawa ng malalaking event ang sineselebrate, nakakalimutan namin yung wedding anniversary namin mag-asawa. Mabuti na lang nung 25th, hindi nakalimutan ng mami at ng daddy ko. Malaking tulong ang binigay pa nila para makaraos kami sa aming silver wedding anniversary. Kaya napakaswerte talaga namin mag-asawa. Dahil pinagpala kami ng ating Panginoon. Amen? Biruin niyo yan. 2 taon tayong naghihintay kay Brother Mike, no? Tapos kung kailan nandito na siya, ang daldal ko, ang dami kong sinasabi. Pakinggan na natin ang ating minamahal na punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Okay. Find your partner. Find your partners ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating iniingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak at tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Minsan pa, find your partner. Lakasan ang palakpak. Sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Minsan pa, find your partner. Lakasan ang palakpak. Servant leader at sa ating pagpalakpak na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya ng lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay. Back to your partner. Back to your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, you are a gift of God to me. 1 plus 1. Naniniwala kayo dyan? Pangalawa, sasabihin mo rin, you too is a gift of God to me. 1 plus 1. 3 plus 3. Do you believe that? Now,
if you and I is truly a gift of God to each one of us, what will you say? Doon yan sasabihin nyo sa huli. Ano sasabihin nyo? Then, let's love one another. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Teka muna. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Ang pag-ibig ay hindi lang nakukuha sa bula. Pinatutunayan yan sa gawa. That's why, kung totoong nagmamahalan sa isa't isa, magyapakan. Mag-kiss of peace kayo. Pagkatapos nyon, then let's love one another, mag-kiss of peace kayo. Kung hindi ka naman nagsasabi ng totoo, sampalin mo siya. Back to your partner. Back to your partner. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Oh. Love me, love you. God said it so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. God said it so. Love one another. Love me, love you. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors, you love yourself, and your enemies too. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors, you love yourself, and your enemies too. Love you, love you. Love me, love you. God said it so. God said it so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Purihin ang Panginoon. Tasa inyong dalawang kamay. I'll tell you one of the basic secrets to answered prayer. Actually, I have abandoned the idea of coming today here in Australia. But I know all of you are praying. And your prayers have been heard. So, I know that most of us, many of us, have been scattered all over the world, not by me, but by the Lord our God. Because of our prayers. Your prayer and my prayer. So I never worry wherever you are. My simple prayer every night is for the Lord to protect you, to be with you, and to keep you together. This is the basic secret.
It's found in 1 John, first letter of John, chapter 3, verses 21 to 24. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God, and we receive from Him anything we ask, because we obey His commands. And this is His command, to believe in the name ang humingi ng anumang kailangan natin, at tiyak ito'y kanyang tutugunin. Bakit? Paano tayo magkakaroon ng malayang kaisipan at kalooban? Malalaman natin yun sa pamagitan ng Espiritong kaloob sa atin ng Diyos. Ang taong nagmamahal at sumusunod sa Diyos, kasama niya lagi ang Diyos. Wala siyang anumang tinatanim sa kanyang loob na masama sa kanyang kapwa. Kahit naawayin mo yan, kinabukasan, pautangin ka pa. Amen ba? Hindi itinatanim sa puso ng taong umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa ang galit, ang puot, ang hinanakit, ang sama ng loob. Hindi pwedeng manatili sa puso ni naman yan. Sapagkat kung sumasa atin ang Diyos, ang naghahari sa ating puso ay ang Diyos. At ang Diyos ay ano? Ha? Lakasan nyo. Pag-ibig. Ano man ang ating gawing kasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Taas ang kamay nyo. Kahapon, may sinabi ko sa inyong, ibabahagi ko sa inyo, ano ang meaning ng L-O. Anong ibig sabihin ng L-O? Ang alam natin ay love offering. Love offering. Pero mga maraming tao ang nananalig sa Diyos, may kailangan sa Diyos, na pumapasok at lumalapit sa Diyos na walang love offering. Love offering. Ang love offering po ay hindi po pera. Ang love offering na hinahanap o pera man ang ating ibibigay, yan po ay isang simbolo lang. Kundi ang love offering na tinutukoy, yung pag-ibig na may kalakip na pagsunod. Love with obedience. Pagmahal mo, susundin mo. Kahit hindi mo gusto yung inuutos. Laging pinukito ko sa inyo, at ito na may totoo, nang mahaling po ang aking maibahay, Sister Belen, hindi niya ako mahal. At yan po ay kanyang inihayag during our golden wedding celebration 3 years ago. Anong sinabi niya doon? Sabi niya, Brother Mike, when I first married you, I married you not because I love you, but because my father said so. Nilasing ko yung tatay niya sa isang syoktong. Alam kong hindi niya ako mahal. So, ang sabi niya sa akin nung lasing na, akong bahala Mariano, kay Abelina. Sasabihin ko sa kanya, siya ay pakasal sa iyo sapagkat ako'y mananahimik pag siya ay
naging asawa mo. Sapagkat nakikita kong biyaya ka ng Diyos sa Kanya. So you can just imagine 50 long years of courtship. God has loved us from the beginning of time without our knowing it. Sabi ni San Pablo in 1 Corinthians, all gifts will disappear. Your gift of tongue, your gift of knowledge, your gift of friendship, your gift of wealth in this world, your gift of possession and position, all these things will disappear. Three things will remain. Tatlo lang ang mananatili. The gift of faith, hope, and love. But he added one more sentence, he's saying, but the greatest of them all is, lakasan nyo, love does not keep any wrongdoing, any record of wrongdoing. Ang pag-ibig ay hindi po nagtatago ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Amen? I must say, this ministry is a gift of God for us. You are a gift of God to me and to my family. And I am a gift of God to all of you. Even if you do not remember me anymore in your prayers, I always remember you. You know, and you are a witness what I have gone through in this ministry from the beginning. But one thing I can tell you, this ministry is not my own doing. This is God's. Ang gawain ito ay hindi ko gawain. Ito ay gawain ng Diyos na ako po ay kanyang kinasangkapan upang maging daluyan ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So, congratulations to all of you. I don't have to say long enough. Your being present here, your presence, whatever you have gone through these years, whether you are still young like me, or you have added years to your age, hindi ko ginagamit yung salitang matanda. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi po tumatanda. May natatandaan lang. Amen? Ibang klaseng pagtanda ang taglay ng pag-ibig. Natatandaan niya yung lahat na kabutihang binibigay sa kanya ng Diyos. Natatandaan niya lahat na kabutihang ginawa sa kanya ng Diyos sa pamagitan ng ibang tao. Kaya nakukuha din niyang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Amen ba? Now, sabi ng aking may bahay one time at the early stages of this ministry, when I almost am spending my days 7 days a week for the gawain, ang sabi niya sa akin, 4 lang ang anak natin. Nag-control na ako. Hindi ko alam nag-control na pala siya. Sapagkat tama na yung 4,
Bakit dinagdagan mo ng marami? Kako, bakit mo nalaman yan? Sikrito ko lang yan. Well, anyway, sabi niya, tingnan mo naman, kami napapabayaan mo na, sila hindi. But this is one thing I'd like you to remember after 25 years, whether you come and go in this ministry, it's okay with me. I know each one of us was called for a purpose. We sometimes go this way or go that way for some reasons. But that's okay. I don't restrict anyone to believe in God just through this ministry. We have our own calling. But at the end of time, in time will come, when God will gather us together. Those who really have fallen in love with God. God has promised 7 things, and it is found in Psalm 91. That's why one of our basic prayer in this ministry is the Lord's Prayer, Psalm 91, at ano pa? Anong sinasabi sa Psalm 91? Ang sabi sa Tagalog, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat sa ano? The English version says in verse 14, Psalm 91, because He loves me, I will save Him. Because He loves me. Dahil sa mahal niya ko. The Tagalog translation is, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat na ano? Tapat na nagmamahal.